Hello po mga ka-Gsnabs, welcome back po sa ating channel. Kumusta po kayo? Pag-usapan po natin itong mga administrative task na dapat hindi binibigay sa mga teachers. Pero alam nyo ba na yung ibang teachers dyan ay mas gusto ang administrative task? Bakit kaya? Eto, nakalagay dito na it has been observed that teachers are given responsibilities beyond their core mandate that results in their actual classroom instruction being increasingly sidelined. Oo nga po, hindi na pagtuturo yung ginagawa kundi puro na lang administrative task. Tapos nakasa dito na sa DepEd Order number 2 series of 2024, yung remove administrative tasks from their workload, ensuring that they can maximize their time for teaching. As we do this, we cultivate a work environment that protects and upholds their welfare. Na alala ko tuloy yung sabi ng isang administrative sa admin na bakit Gsnabs hindi ka nag-school head. Sabi ko, ayoko, maraming responsibilidad at saka maraming school, maraming paperworks at saka walang bakasyon. Sabi nung admin ay, hindi, mag-ano ka lang naman doon, mag-ano ka lang sa mga teachers, magbigay ng delegation ng work. Nako, parang ayoko yata ng ganun. Ito, sabi dito, yung mga administrative tasks na dapat wala sa teacher ay itong una, personnel administration. Yung scope niyan ay human resource management, recruitment and selection, records, compensation, benefits, at saka general HR functions for school personnel. Sa mga scope na ito, more likely itong records, yung kadalasan ibinibigay ng mga principal sa mga teachers, At saka itong iba dito na scope ay nagpapatulong parati si principal. Parati yan sa mga nung una na wala pang ganito, Buti naman at saka na-stop na yung mga pagbibigay ng mga administrative tasks sa mga teachers. Pero sabi ko nga, yung ibang teachers, masaya pag meron silang administrative task. Feeling kasi nila para silang little principal. Little principal sa school kasi second hand sila ng mga principal. Naku po. Eto pa. Property, physical facilities, custodianship. Eto, syempre nung una walang mga administrative aid, kaya more likely ay itong sa physical facilities, property at saka physical facilities, ibinibigay din ito sa teachers. So yung scope nito ay yung acquisition and issuance of supplies, storage, inventory, report preparation. So ngayon talagang hindi na si teacher ang humahawak niyan kundi sa admin na, Napakalaki yatang trabaho niyan. More likely yung mga teacher na natutuwa na merong ganyang may ganyang mga trabaho ay hindi na nagtuturo. Doon na lang sila sa storage. Doon na lang sila sa kanilang office kasi maraming inaasikaso na mga inventory at saka report preparation, which is mas magaan po yan kaysa sa magturo. Pero kawawa yung mga estudyante, Ito, sa General Administrative Support, si teacher yung taga-encode ng mga report ni principal. At saka meron pang assistant si school head and all of everything. So yan, mawawala na po yan. Dapat merong secretary or merong siyang kinuhang contractual or job order itong si principal at hindi si teacher ang gagawa ng mga yan. Ito, program management.
Ito yung kadalasang tinatawag na mga coordinatorship, no? Na dapat sa ngayon ay hindi na si teacher yung gagawa. So, facilitate the overall preparation and conduct of programs, projects, and activities. Example, yung feeding program, DRRM, and other school-level programs. Noong una, yung mga program na yan ay source yan ng mga outstanding performance ni teacher. Kasi kung ikaw yung coordinator niyan, tapos nakompleto mo yung program for the whole year, ay syempre, pwede kang magkaroon yan ng mga certificate of recognition which can be used in promotion nung una. May tanong dito kung sino ba ang responsible for the administrative task if this were removed from the teachers. Sabi dito na sa pagkatanggal ng mga administrative tasks sa mga teachers, yung school head na ngayon ang magkaroon ng active role na siguruhin na ang mga responsibilities na ito ay ma-manage ng mabuti. We understand that while this may feel like an added challenge, it's also an opportunity to maximize the role of available non-teaching personnel, streamline school processes, and advocate for the support your school truly needs. So in the managing of the administrative task, you need clear planning to facilitate delegation of tasks and identify needed support. These are essential to help you lead effective without bearing the load alone. Oo naman, si principal. Siya po yung merong mga budget, Pwede naman yung MOO ibayad sa mga contractual na empleyado. At syempre, hindi po ito madali, lalong-lalo na sa maliit lang yung school at saka maliit yung MOA. Kaya by next year, 2026 daw, ay dapat ma-achieve yung 1:1 ratio na magkaroon yung mga school ng Administrative Officer 2. Nako, ang saya po niyan kung yan ay mangyayari. Sana naman itong mga AO, hindi pa sila yung another principal na mag-uutos sa mga teachers. Nako, naging AO ka pa. Guys, hanggang dito na lang. Thank you for having me. Bye-bye. Pa-subscribe naman kung hindi nyo pa ito nagagawa.